Okay, so ayun, nandito tayo ngayon sa ating pangalawang problem sa simple strain. A rigid castings A and B are connected to by 3/4 inches diameter steel bolt. Ito yung steel bolt, ano? And then, steel bolt CD, and GH. So, meron tayo yung steel bolt. Ito yung tinatawag na steel bolt. And are in contact with the end of 1.5 inches diameter aluminum bar. So 1.5 inches itong yung diameter nitong rod EF. This is an aluminum. Each bolt is single threaded. Yung mga bolt dito is single threaded with a pitch. Yung pitch kasi yung tinatawag na yan na pitch is parang yung thread niya. Yung parang thread ng ng bolt. And after being snuggled fitted, the nuts D and H are both tightened 1/4 of a turn. Yung ikot, yung ikot 1/4 of the turn. Knowing that the modulus of elasticity for steel is 29 times 10 raised to 6 psi and 10.6 times 10 raised to positive 6 psi for the aluminum. Determine the normal stress. Yung tinatanong pa is normal stress in the rod. So, yung ating topic is the simple strain. But, of course, ganun talaga. This is a simple stress and strain problem. Okay, so, ito yung illustration. Given naman tayo, di ba? So, the first thing to do here is to find or to locate the forces, kung ano yung nangyayari sa mga members. What will happen to CD and GH and this EF? So, ano yung nangyayari dyan sa kanya? Ano yung nakukuha niyang stress dyan? Diba? Kung ano yung nakukuha niyang stress. So, ito, when you tighten this one, diba? Once na you tighten this one, ang tendency, syempre, ito, parang mag-move siya, diba? Mag-move ito. Parang magiging ganito yung ano niya. So, ang tendency ito, parang nako-compress yung rod. Diba? Nako-compress yung rod, diba? Yung magiging reaction niya. Mako-compress yung rod. So, ang tendency is, ano yung magiging stress mo dyan? Is that a tension or a compression? Nako-compress kasi siya eh. Diba? Nako-compress siya. So, ang tendency, syempre, pupunta kasi ito doon. Nai-stress ngayon siya kasi itutulak, yung property niya is itulak ito. Diba? Itutulak niya yan. Although, the action of this, nitong thread, diba, yung action niya is towards to the internal of the CD, of the rod. Kaya lang, hindi siya may stress during those times na tinutulak niya. Kasi, yung may stress siya kasi itutulak niya. Kailangan mapaalis niya. 'Di ba? Yun yung magiging, magiging behavior ng nut. Or ng rod. 'Di ba? Or nitong bolt. Yun yung magiging reaction niya. 'Di ba? Kasi tinutulak nitong nut eh. Kaya, syempre siya rin, lalaban siya. Diba? Yun yung kanyang behavior. Okay, kung hindi nyo nakuha yung ating gustong pahiwatig, kunyari meron tayong steel bar. Yung steel bar natin is inarawan mo, nandun, diba, may araw. So, since maaraw siya, due to thermal expansion, ang tendency ng steel bar natin is mag-expand. Diba, mag-expand yung kanyang total behavior. Kasi kaya nga thermal expansion kasi mag-expand siya. Tama, mayroon tayong magkakaroon siya dito ng elongation. So, during those times na nag-expand siya, diba, na-stress ba siya? May stress ba yan? Wala, diba? Walang stress. Hindi siya may stress kasi yun yung property niya.
'Di ba? Yun yung property niya is to expand. Mag-expand at mag-expand talaga siya. Kaya lang, ang mangyayari dyan sa kanya, magiging compression. Yung stress niya is compression. Bakit? Kasi, of course, pipigilan niyang mag-expand. Pipigilan niya na mag-expand yung kanyang, yung bar. 'Di ba? Pipigilan niya. That's why magkakaroon tayo dito ng compression. Nakuha nyo yung ating logic dito. Although, kasi yung pag-expand niya is, yung paghaba niya, hindi siya talaga ma-stress diyan kasi walang pumipigil sa kanya. 'Di ba? Kumbaga para din naman yung inutusan ka ng nanay mo, kung sumunod ka sa utos ng nanay mo is ganito na lang, 'di ba? May gusto ka, 'di ba? May gusto ka or may gusto kang puntahan. Tapos nagpaalam ka sa nanay mo. Yung pagpaalam mo sa nanay mo, pumayag yung nanay mo na lumabas ka, hindi ka na-stress, 'di ba? Pero nung sinabi ng nanay mo na, "Uy, wag kang pumunta doon," na-stress ka kasi may pumigil na sa'yo. 'Di ba? May mga pumipigil na kasi sa'yo, that's why na-stress ka. Pero kung walang pumipigil sa'yo, walang stress na mangyayari dyan. Kagaya dito, yung ating bar is due to elongation, hindi naman siya na-stress. Kasi that is his property. Kaya lang, may pumipigil sa kanya na property din na i-compress siya, na hindi siya humaba. That's why, yung ating dito is magiging compression. 'Di ba? Likewise naman dito, habang tinatighten itong bolt, ganun talaga is mako-compress. Kaya lang, tinutulak niya na hindi siya makompress. Because that is his property. Karapatan din naman niya yan, di ba? Yun yung gusto kong ipahiwatig. Dito, walang problema. Magiging compression talaga yan. Once na, kasi itatransfer yung load naman dito. So, once na matransfer na yung loads, is mako-compress na ito. Diba? Kasi, parang kabuuan na siya ng ng rod. Hindi na niya itutulak ito. Compression yung mangyayari sa kanya, hindi tension. Diba? Kasi, parang nakadugtong na kasi ito eh. Parang nakadugtong na, hindi naman siya nakakontact talaga siya eh. So, wala nang mangyayari na na magiging siya diyan, magiging tension, compression talaga yung mangyayari sa kanya. So, since na identify na natin yung kanilang forces, ganito yung mangyayari sa ating illustration. Ayan. That is the free body diagram. This is for the ito yung sa bolt at ito naman yung rod. Okay? Ganyan yung mangyayari natin. So, sinubstitute natin by P sub B yung bolt at saka P sub R yung rod. Okay. So, compute natin yung elongation ng nito. Kasi yung elongation nito parehas lang naman dito eh. Okay, deformation of the bolt. So, the deformation of the bolt, that is PL over AA. Diba? Kaya lang naka-specify dito for the bolt. Sinubstitute ko lang or sinubscript ko na B para ma-identify natin that is for the bolt. Okay? So, bakit may positive? Yung ginagawa ko kasi, once na nagiging tension, kasi tension eh, humahaba kasi yung ating yung ating bolt or yung ating material. That's why nagiging plus kasi mag-i-elongate siya ng positive. Pag compression naman, kagaya nito, mapocompress siya, iiksi kasi siya. Iiksi yung ating length. That's why negative naman yung ating approach for decompression. Okay? So, alam naman natin na yung value ng P. Alam ba natin yung value ng P? Meron ba tayong P dyan? Ay, wala. Wala tayong P. Hindi pa natin alam yung ating magiging force, Yung PB, wala pa. Hindi natin alam. So, yung L lang. Yung L is, given naman tayo ng L is, ito, 18. Tapos, yung diameter
Yung area naman natin is makukuha natin by the yung ating diameter ng steel bolt. Okay, so we have 3/4 naman the diameter of the so makukuha natin yung area. So given din naman tayo ng modulus of elasticity for the steel ito, di ba? So that is steel. So substitute natin the value. So kinonvert ko lang into decimal yung 3/4 inches. That's why meron tayong 0.75. So 18 yung haba. Okay? Tapos this is for this steel, given tayo ng 29 times 10 raised to 6. Okay, so this is the area of the bolt. Okay? So we have the value of 1.405 times 10 raised to negative 6. In terms of PB tayo, kasi wala tayong value ng PB, so dapat i-multiply pa natin ng force PB. Okay? So dito naman tayo sa ating rod. For the rod naman, deformation of the rod. Okay, deformation of the rod, meron tayong minus, di ba? Kasi compression may iiksi kasi yung ating rod. So we have PL over AE pa din. So wala pa din tayong PR. Yung P or itong force natin sa rod. We have 12 inches, given naman tayo ng 12 inches na length, at saka 1.5 yung diameter ng aluminum. And then, gagamitin natin yung, this is 10.6, I should say I'm sorry. Nakalimutan ko yung ating value dito. This is 10.6. Correct nyo na lang sa correct nyo na lang yung pagkakasulat sa inyong mga notes. So, determine the normal stress. So, hindi pa natin makukompute yung normal stress. So, ito lang muna for the deformation of the rod. We have the value of negative kasi minus, di ba? 0.06406 times 10 raised to negative 6 in terms of the force at the rod. Okay? So, check out natin ito. Tapos ito. And then syempre may nakuha na tayong value doon sa una. Ano naman yung mangyayari ngayon? Okay, so dito na tayo naman magfo-focus sa itong single-threaded with a pitch of 0.1 inches. And after being snuggled, the nuts and D and H are both tightened 1/4 of the turn. So, ibig sabihin, kung iikot siya ng 1/4 yung turn, ilan yung magiging pitch niya? Diba? Kasi yung buong ikot, that is 0.1 inches. Yung buong ikot nitong thread, nitong bolt. Diba? Sa thread niya. Kasi yung pitch is parang ganito, ito ata yun if I'm not mistaken, parang ganito. Parang ganyan ito yung magiging thread niya, diba? So, yun yung ata yung thread, yun yung ata yung pitch na yan. So, isang ikot, so that is 0.1 inches yung kanyang magiging displacement. So, ibig sabihin, mag-move ito ng 0.1 na once na makabuong rotation. Kaya lang dito is the nut is tightened, tinightened na lang siya ng 1/4 of the turn. So, ilan ba yun? That is what we call the deformation naman. Or, kasi of course mag-move to, di ba? Parang masikip na siya. Parang masikip na ito, okay na siya. Supposedly, kaya lang we need to tighten. Kailangan pa natin higpitan. So, nung hinigpitan siya, mag-move siya ng 1/4 of the turn of the pitch. So that is 1/4 of 0.1 inches. Ito yung magiging deformation naman niya. Deformation niya based on this value. Diba? Kasi mag-move ito Mag-move siya. That is the deformation. Ito mag-i-elongate ito. Kasi ito tulak Tapos ito magiging nandito i-exe.
Yun yung mangyayari sa kanya. So, ibig sabihin, this would be the elongation of the bolt relative to D or H. 'Di ba? Ganyan yung magiging deformation niya. Okay? So, that is the deformation of D relative to the B. Yan. Kasi magkakaroon siya dito ng contact. Yan yung mangyayari sa kanya. That is the deformation naman niya, yung 1/4 of the 0.1 inches. Okay? So, label natin yan, that deformation of the D relative to B. That is 0.025 inches. Okay. So, ngayon is, meron tayong deformation. Pinag-usapan kasi natin yung deformation eh. Yung deformation mo ngayon, neto, tapos yung nakuha natin kaninang deformation, that is the sum up. Pag isum up mo yan, yung dalawa, or actually, hindi naman totally sum up kasi yung isa nga is compressive. Tapos ito tension. Kung tension parehas, okay. Walang problema. That would be the sum up. Kasi magkakaroon sila ng elongation. Ito, magkakaroon siya ng elongation due to that value. Kung hindi ito umikot ng kung hindi siya umikot, edi walang mangyayari sana ng deformation dito. So, ibig sabihin that the deformation relative dito the B is equivalent to the deformation of the steel bolt or the bolt minus, kasi diba papunta dito, minus the deformation naman of the rod. Ganyan yung ating magiging equation dyan, diba, that this deformation will affect the deformation of the two materials. That is the deformation of the bolt and the rod. Kaya lang ito minus kasi compressive. Compression siya. Pero kung para siya, ibig sabihin that is positive. Okay? So, that is our value. We have the deformation relative of D relative to B is equal to the elongation of the bolt minus the elongation of the rod. Okay? So, yung mangyayari dito, kinuha natin yung value kanina. So, mangyayari dito sa ating rod, that would be positive. Diba? Kasi negative yung value natin kanina. So, negative times negative, that would be positive. Oh, okay, so this would be 0.025. Okay? Error lang, Error lang. Andito naman, na typo error lang, sorry po. Okay. So, ito yung ating magiging free body diagram. Diba? Ganito na yung magiging free body diagram. This would be your PB. PB of the force of the bolt and then the force of the nitong rod. Okay, so ibig sabihin meron tayong PR is equal to 2PB. Ganun yung ating value dyan. Okay? Since 2PB, natin lang, yung PR natin is ipasok lang natin yung PR in terms of PB. Diba? Para masubstitute natin yung PR na 2PB para maging para maging isa na to. Diba? Okay, so mapukompute natin dapat dito is 9.307 kips, or that is 1,000 inches at 1,000 pounds, I should say. Kips is equivalent to 1,000 pounds. So 1 kips is equivalent to 1,000 pounds. Diba? Instead of pounds, so nilagay ko na lang ng kips para, actually pwede ka naman sumagot nga na 9,307 times 10 raised to positive 3. Diba? Pwede rin naman yan. Kaya lang in terms of pounds na to. So ginawa ko dyan is kips. Okay? So ngayon is makukuha na natin yung value pala ng ating PR. Yung PR natin, that is 18.61. Kasi that is yun yung kailangan natin itong PR. Kasi yung hinanap is the normal stress of the rod.
So ngayon, makukompute na natin yung stress of the rod. The stress of the rod is equivalent minus, di ba? Kasi nga, compressive siya. So, PR over AR. So, the stress is 10.53 PSI. Actually, pwede mo naman yun. Actually, yung negative is alas pwedeng hindi mo na ilagay dyan kasi stress na lang yan. Ang importante kasi dyan sa negative sign natin is for the deformation, na alam mo kung ano yung nangyayari sa yung deformation. Ito kasi medyo madali mo nang ma-identify yan, madali mo nang ano dyan yung ating sign convention. Ito kasi yung mahirap dito, yung sign convention natin sa elongation. Kasi kailangan natin yan eh. Kailangan yung sign convention sa elongation para alam mo kung nagiging humahaba or umiiksi. So, the answer is 10.53 KSI.